Good morning! So, sino po sa inyo ang kumakain ng chicken feet? Ayan. So, ngayong umaga, tayo ay magluluto ng adidas ng manok o paan ng manok. Sapagkat alam nyo po ang akin pong nalaman na yung paan ng manok ay napaka masustansya. At ito din po ay nakakatulong sa atin pong immune system dahil may mga minerals din po pala ito, ano? At ang paa ng manok ay may collagen na maganda sa atin pong katawan o sa ating kalusugan. Kaya po karaniwan sa mga Chinese restaurant, di po ba? Hindi po mawawala yung chicken feet na yan. Ngayong umaga, akin pong ipapakita kung papaano magluto ng kagaya ng mga pagluluto po ng mga Chinese restaurant sa paa po ng manok. So, ano pang hinihintay natin? Tara, luto na tayo! Una, pinakulaan ko lang po yung akin pong adidas sa luya. Then, nung kumulo na po siya, tinanggal ko na po siya sa tubig. Pagkatapos, nilagyan ko po ng flour. Ayan, before ko siya i-deep fry. Maganda po kasi lagyan po ng flour yan. Kaya po kung makikita nyo po yung texture doon sa mga Chinese restaurant, may mga nagpa-puff po siya, hindi po ba? So, ganyan lang po. Lagyan nyo lamang po ng flour. Then, i-deep fry na po natin. So, dapat po yan po ay lubog na lubog sa mantika para naman po maging pantay yung kanyang pagkakaluto. At kapag brownish na yung kulay po niyan, tanggalin na natin or hanguin na natin kapag nakita po natin na maganda na po yung kulay. Then, pagkahango po niyan, ano po yung atin pong mga paa, ang ginagawa ko po dyan ay ibinababad ko sa malamig na tubig. So pagkahango, diretso po yan dyan sa tubig na malamig. Lagyan nyo po ng yelo, mas maganda. Ano po? Pagkatapos po nyan, kapag naprito ko na po lahat, yan po ay hinahayaan ko lamang po na nakababad for 20 minutes sa malamig na tubig. Ayan. So, kapag nababad na po siya, after 20 minutes, ang ginagawa ko po dyan ay hinahango ko na, tinatanggal ko na. At tingnan nyo po, di po ba? Ganyan po yung magiging itsura kapag yan po ay ibinabad natin sa malamig na tubig after ng deep frying. Then, kapag ganyan na po, ang gagawin ko lamang ay papakuluan ko po ulit. Ano po, sa ating instant pot. Ang lalagyan ko na po yan ng pampalasa. So, ang nilagay ko lamang po dyan ay paminta, laurel, ayan, siling labuyo. Napakasarap po niyan, medyo maanghang. Then, naglagay din po ako ng star anise. Dahil Chinese style po ang akin pong chicken feet, naglagay po ako ng star anise. Naglagay din po ako dyan ng toyo. Ayan, yan po ay 1 cup na toyo yung inilagay ko po dyan. Then, naglagay din po ako ng cayenne at ng akin pong paprika sapagkat yan po ay paborito naming mga herbs and spices. Then, naglagay din po ako ng suka, 1/2 cup. 1/2 cup po yung suka na nilagay ko po dyan. Pagkatapos po noon, naglagay din po ako ng sugar. Mga 2 teaspoon po yung inilagay ko po dyan na sugar. Then, after po niyan, naglagay na po ako ng akin pong tubig. Ayan. So, ang nilagay ko pong tubig dyan ay mga 3 cups po na tubig. After po na nilagyan ko ng aking mga sangkap, ay tinakpan ko na. Then, yan po ay akin pong ipe-pressure cook ng 20 minutes. 20 minutes po ang nilagay ko po dyan na cooking time niya. Pagkatapos po, after 20 minutes, ganyan na po yung itsura niya. Ayan o, napakaganda po, di po ba? So, hindi pa po tayo dyan natatapos. Matrabaho lamang po talaga kapag gusto natin ng masarap na chicken feet. So, after ko po dyan ang pakuluin, magigisa naman ako. Ayan. So, lalagyan ko lamang po yan ng mantika. Then, magigisa lamang po ako ng aking bawang. Mas masarap pag marami po yung bawang, kasi sa lahat naman po ng paggigisa talaga, kapag mas marami ang bawang at sibuyas, yun po yung nagpapasarap sa isang pagkain. So, yan po, naggisa lamang ako ng akin pong bawang.
Then, isusunod ko na po ang akin pong sibuyas. Dahil mahal ang sibuyas, konti lamang po yung akin pong inilagay dyan. So, hintayin lamang po natin na yung atin pong sibuyas ay maging translucent po yung itsura niya. So, habang tayo po ay naghihintay, halu-haluin lamang po natin. Pagkatapos, yan na, isusunod na po natin yung mga paa ng manok na atin pong pinalambot sa atin pong pressure cooker. Pagkatapos, hahalu-haluin nyo lamang po yan Alam nyo po ang maganda kapag meron pong flour yung atin pong chicken feet. Kapag inilagay na po natin yung kanyang sauce dyan, nag-thicken po yung kanyang sauce dahil po sa flour na atin pong inilagay. So, ganyan lang, halo-halo lang. Then, nagdagdag pa po ako ng konting sugar. Kasi medyo natabangan po ako doon po sa tamis niya. Though, 2 kutsarita lang naman yon, nagdagdag lang po ako ng 1 kutsarita. Ganyan lang po, ihalo-halo. Isasangkutsa lamang po natin yung atin pong pinalambot. Alam nyo po, ang isa din po nakagandahan kapag ka-dinip fry nyo yung inyong paa ng manok, hindi siya naglalasog-lasog. Tingnan nyo po, buo pa rin po yung akin pong chicken feet, diba? Ganun po ang kagandahan. Kapag dinidip fry natin, yun lang, talagang magtsatsaga po tayo dahil maproseso ang pagluluto ng ganitong klaseng luto ng atin pong paa ng manok. Pagkatapos po dyan, inilagay ko na rin po yung kanyang sabaw. Yung pinagkuluan po kanina, doon po sa pressure cooker, inilagay ko po dyan. At ang ginawa ko po, pinakuluan ko lamang po siya hanggang mag-reduce yung kanyang sauce, yung kanyang sabaw na inilagay ko. Kapag pinakuluan nyo pa po yan, ay mag-thicken pa po yan hanggang sa kumonti na yung kanyang sabaw. So, ayan na. Ayan na po yung atin pong finished product na Chinese style chicken feet. Alam nyo po, napakalambot po nito. At masarap na masarap po yung timpla. So, yung timpla po natin, nasa sa inyo po yan kung ano po yung gusto nyo po ayon sa inyong panlasa. Kasi lagi ko pong sinasabi, kanya-kanya po tayo ng panlasa. Pero yun pong mga binanggit ko na mga ingredients, yun lang po yung akin pong ginamit. And talagang hindi po kayo magsisisi. Worth it ang pagod ninyo kapag ganito ang klase ng pagkakaluto nyo sa inyo pong chicken feet. So, ano pang hinihintay natin? Tara, kain na po tayo! Sigurado, taob na naman ang atin pong mga kaldero kapag ganito ang atin pong ulam. So, bye!